Telling po yung pag-withdraw nila ng dalawang remaining witness nila. Bakit po nila withdraw yung dalawang remaining witness? Kasi mahina yung presentation ng unang dalawang witness nila just to prove na merong breach of trust na ginawa or betrayal of public trust na ginawa si VP Sara Duterte, supposedly dahil through the commission of grave threats and inciting to sedition. Nakita po natin sa cross-examination and sa extensive questioning ng ating mga senador na hindi po talaga na-argue ng mabuti at naipresenta ng mabuti ng prosecution yung kanilang argument na porket naggawa daw ng grave threats and inciting to sedition si VP Sara Duterte ay katumbas na nito na betrayal of public trust. Ang paraan po kasi nila na patunayan yung betrayal of public trust ay patunayan din nila na gumawa ng krimen si VP Sara Duterte. Pero para po maging katumbas ito ng isang impeachable offense, ay dapat po maipakita nila na napakabigat yung ginawa niyang pagkakasala. Base po sa direct examination, cross-examination at questioning ng ating mga judges, lumabas po doon na kapag i-consider mo yung context, meron naman palang takot sa buhay ni VP Sara Duterte. Kaya niya nabanggit na kapag pinatay niyo ako, meron na akong nakausap na papatayin din yung pumatay sa akin. So, completely justifiable po iyon. At hindi na pruweba ng mabuti ng NBI representatives yung elements ng grave threats and inciting to sedition to begin with. Kasi po kapag grave threat, directed yan sa sa tinatakot mo eh. Pero kapag sumagot lang siya ng tanong ng ibang tao, ibig sabihin nagdedeklara lang siya ng nasa isip niya. Hindi pa po yun iyon krimen. Ganon din po yung inciting to sedition. Napakalawak po yung interpretation ng NBI agent. Kapag inciting to sedition po, yung parating paulit-ulit na binabanggit ng ahente na may dangerous tendency daw. Paulit-ulit niyang sinasabi yun. Yung dangerous tendency rule ay matagal nang obsolete po yan sa jurisprudence ng Supreme Court. Hindi po pwede. Dapat po malinaw yung pag-incite ng sedition. So malinaw po na hindi mo mahirapan kang patunayan yung betrayal of public trust kapag hindi mo na-articulate through the witnesses na ano yung ipinagkatiwala sa posisyon ni VP Sara Duterte at ano yung pagtataksil na kanyang ginawa. Dahil ba siya lang ay nagmura? Dahil ba siya lang ay galit? Dahil ba meron siyang nakausap na tao na papatay din sa taong papatay sa kanya? Hindi naman po pagtatraidor yun ng tiwala ng taong bayan. Justifiable po lahat yun considering sa threat ng buhay niya and considering sa pang-aapi na ginawa sa kanyang mga staff at sa kanyang pamilya. Kampante po yung prosecution na napatunayan na po nila na yung video ng press conference nga kung saan lumabas itong mga pahayag ni VP Sara ay magkatotoo, na-authenticate, attorney. Ano naman po ang reaksyon po ninyo doon sa kanilang pananaw hinggil po dyan? Wala namang issue dun. No? I think lahat ng taong bayan naman hindi naman iniisip na peke yung video. Ang tanong lang is, kapag ginawa yun ng ordinaryong Pilipino, mabigat bang kasalanan yun? Tandaan po natin yung mga grounds for impeachment sa ating konstitusyon ay mabigat dapat. Bribery, graft and corruption, other high crimes. Dapat napakabigat na dapat tanggalin ka. I-negate dapat yung 30 million na votes mo bilang second chief executive ng ating bansa. Dapat mabigat. Mabigat ba yung kanyang ginawa? May tangka sa kanyang buhay. Inapi yung kanyang staff. May tangka sa buhay ng kanyang pamilya. Inapi yung kanyang pamilya. Galit na galit ka kakatapos lamang ng insidente. Mapapamura ka naman siguro. Kung minsan kung wala ka ng ibang choice sa buhay mo at meron talagang threat sa buhay mo, kung minsan ibabluff mo yung kalaban, sasabihin mo, kung pinatay niyo ako, papatayin niyo rin ako. Para hindi napakadali sa kanilang basta-basta na lamang pumatay ng tao. So understandable po lahat ng kanyang ginawa sa lahat ng circumstances. Hindi siya perfect, pero hindi niya na-meet yung threshold para i-impeach ang isang napakataas na opisyal ng gobyerno. Opo, sinasabi po ng ilan kung talagang betrayal of public trust itong ginawa ng Vice Presidente, bakit ganon pa rin kataas? Bakit marami pa rin ang naniniwala sa Vice Presidente sa kabila po ng lahat ng pag-uusig laban po sa kanya? Kasi po mahal siya ng taong bayan at naiintindihan siya ng taong bayan at ang kanyang ginawa ay justifiable at pwedeng gawin ng kahit na normal na tao.
Sa totoo lang po, yung ginawa ni VP Sara Duterte, nagawa ko na rin yan nung nakaraang eleksyon eh. Kapag ikaw po ay isang kandidato, marami talagang gustong pumatay sa'yo at sasabihin nila, papatayin ka nila. So ang paraan ko noon para manigate yung threat na yun, nag-announce ako publicly, sinabi ko sa kanila, o sige, patayin niyo ako, pero pag namatay ako, mamamatay rin kayo. May nakausap na ako. Exactly kung anong sinabi ni VP Sara Duterte, yun ang sinabi ko. Pero sa loob ng utak ko, bluff ko lang yun. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Kasi marami namang capable na tao sa paligid ko. Ang dami kong bodyguard dun eh. At sila rin ang nagsasabi sa akin, boss, merong totoong threat sa buhay mo. Walang problema kung ako ang utusan mong magpatumba sa mga kalaban mo. Hindi ko sinasabi, hindi ko sila binibigyan ng specific instruction na ipatumba nila. Alam ko na capable silang ipatumba yung mga kalaban ko. Pero given na ganun yung labanan, takutan, at saka may capable ang both side na ipatumba ang both side, kung minsan ipapakita mo yung real repercussion ng wrongdoing, ng potential wrongdoing ng isang kalaban para ma-deter mo silang gumawa ng isang bagay. So, from my end, nakaka-relate talaga ako kay VP Sara Duterte given na may threat sa buhay niya. Kasi ako mismo, nagawa ko yung bagay na iyon. Yung normal na tao, kung ikaw din na nasa sitwasyon ni VP Sara Duterte, napakabigat ng responsibilidad mo. Pangalawa kang pinakamataas na opisyal ng gobyerno pero inaapi ang pamilya mo, inaapi yung mga staff mo, kinukulong, wala man lang respeto sa opisina mo, ang daming paglabag ng batas, siyempre magagalit ka rin talaga. Ang kulang na lamang ay patayin nga siya eh. So kailangan niyang i-issue lahat ng information and statements para lamang manigate or ma-rebuff yung mga threats na pwedeng gawin sa kanyang buhay. Opo, which is yun po yung itinanong din ng isa sa mga senator judges kung bakit hindi po nasama doon sa affidavit nito mga testigo tulad ni Attorney Lotok yung mga pangyayari bago po yung press con na kung saan ay nag-trigger po kay Vice President Sara Duterte kung bakit ganun po ang kanyang naging mga pahayag bilang kasi kung bakit siya nagalit, attorney. Sa tingin po ninyo, kung meron pong incomplete na paglalahad ng kwento doon sa iyong affidavit, sa iyong testimonya laban sa isang opisyal ng gobyerno tulad na lamang kay Vice Presidente Duterte, sa tingin mo ay malakas po yan laban po sa isang inaakusahang opisyal ng gobyerno? In fact, pagkukulang po yan ng prosecution. Ngayon po lumabas sa cross na hindi nila naibigay yung witness na pwedeng mag-testify about sa ibang investigasyon na ginawa ng government around sa incident na nangyari before ng nasabing live interview. In fairness kay witness, na sa dalawang witness, parati nilang sinasabi na wala silang personal knowledge kasi ang coverage lang ng investigation nila ay cybercrime, which is okay. Kasi po yung mga unang nangyari before was hindi cyber. So ibig sabihin hindi na broadcast sa internet. So sabi nila CIDG daw ang may coverage o ibang ahensya ng gobyerno. Maganda po na na-highlight iyon ng cross-examination. Ngayon po, turn na ng prosecution sa rebuttal evidence nila na mag-present, kung gusto pa nilang patulan yung issue na yun, na mag-present ng iba pang witness na magsasalpak doon sa butas na yun. Kasi isipin po natin sa presentation ng mga evidence, meron pong tinatawag na evidence in chief. Naririnig niyo po si Presiding Officer Chis Escudero na parati niyang sinasabi na evidence in chief. Yun po yung unang round ng pagpresenta ninyo ng ebidensya. Evidence in chief ng prosecution, evidence in chief ng defense. Kapag may nakita po yung prosecution na pagkukulang sa kanilang evidence in chief dahil sa presentasyon ng depensa o sa kanilang cross-examination, pwede siyang magdagdag ng witness para lang punuin yung kanilang pagkukulang. Yan po, kung gusto nilang ipresenta yung witness patungkol sa mga investigasyon before sa nasabing online interview sa Zoom, turn po nila yon sa kanilang rebuttal evidence para ipresenta yung witness na yon kung gusto lamang po nila.